Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa agrarian pricing noong 1751. Noong 1750, ang Pilipinas ay nakaranas ng agrarian pricing. Sa panahong iyon, ang presyon ng lupa ay dumarami dahil mas maraming lupa ang nakatuon sa agrikultura. Ayon sa religious order, ay dapat ipaupa ang mga lupain sa mga pangunahing nangungupa o tinatawag nilang inquilinos, at sila ang magpapaupa sa mga magsasaka na nagsasaka ng lupa. Ang lupa ay kinuha nila ng puwersahan na lumikha ng kalungkutan sa bayan ng Imos, Silang, Cavite el Viejo sa probinsya ng Cavite, sa San Mateo at Taguig sa probinsya ng Manila, at sa Haguni ng Bulacan. Ang balitang ito ay niulat ni Don Pedro sa Espanya at nakarating sa korte ng Haring si Philip V na humimok mismo sa hari na mag-utos na ibalik ang lupa sa orihinal na may-ari nito noong Nobyembre 7, 1751. Ayon sa liham ni Ferdinand VI para sa audyensya ng Pilipinas, sa Pangulo at Auditor ng aking harianong audiensa at ng mga pulo ng Pilipinas, residente sa lungsod ng Maynila, si Don Pedro Enriquez, isang auditor na parehong audyensya, ay gumawa ng isang ulat na may mga sinumpaang pahayag ng kanyang paglilitis tungkol sa kung ano ang kanyang ginawa sa ilalim ng mga komisyon na ipinagkaloob sa kanya ng gobyerno doon para sa pagpapayapa sa mga nayon ng Taguig, Haguni, Parañaque, Bacoor, Cavite, El Viejo at iba pang mga lugar na nakakabit sa kanila na matatagpuan malapit sa kapital na iyon. Lahat ay nag-alsa. Iniulat niya na sila ay nakapayapa sa pamamagitan lamang ng pagpapahayag ng isang pangkalahatang kapatawaran na inilithala niya at sa pangakong dapat marinig ang kanilang mga reklamo at gawin ang hustisya sa kanila. Ngunit ang nayon ng San Mateo ay nag-alsa din at nagpatuloy siya sa parusa nito at iniwan ito sa pagkasira, sapagkat ang mga tao ay hindi sinuko ang kanilang mga armas. Gayunpaman, may mga naninirahan na mas marami at mas mapayapa ang pag-uugali. Ang isang katulad ng pag-aalsa ay nangyari sa karamihan ng mga nayon ng lalawigan ng Bulacan, at ang mga ito, tulad ng nauna, sa pamamagitan ng isang kasunduan na binuo nila sa pamamagitan ng isang pampublikong pagsulat sa nayon ng Silang na nagprotesta dahil pagkatapos ay napatunayan nila sa kanilang mga petisyon laban sa mga pinsala na natanggap ng mga Indian mula sa mga tagapamahala ng mga ari-arian na pagmamayari ng relihiyoso ng Saint Dominic at ng mga Saint Augustine, kapwa Calcid at Discalcid, pag-agaw sa mga lupain ng mga Indians nang hindi iniiwan ang kalayaan ng mga ilog para sa kanilang pangingisda o pinapayagan silang magputol ng kahoy para sa kanilang kinakailangang paggamit, o kahit na kolektahin ang mga ligaw na prutas ni hindi nila pinayagan ang mga katutubo na pastulan sa mga burol na malapit sa kanilang mga nayon ang mga kalabaw na ginamit nila para sa agrikultura. Alinsunod dito, tinukoy ng nasabing auditor na palayain sila mula sa mga pang-aapi na ito dahil napatunayan na may kakayahan siya sa ibang gawain na nakatalaga sa kanya. Nakatanggap siya ng isang komisyon bilang maliit na hukom ng pag-aayos ng mga titulo sa lupa. Dahil dito, hiniling niya mula sa nabanggit na religious order ang mga titulong pagmamay-ari para sa mga lupain na pagmamay-ari nila. At sa kabila ng pagtutol na ginawa nila sa kanya, paulit-ulit na tumatanggi sa pagsunod. Ipinamahagi niya sa mga nayon ang mga lupain na inagaw ng mga nasabing kautusan at lahat ng kanilang pinanghahawakang walang lehitimong kadahilanan. At idineklara niya itong crown lands. Yamang nangyari sa kumbento ng San Pablo na kabilang sa tinapong relihiyoso ni Saint Augustine na itinalaga dito. Ibig sabihin, ang crown, isang bukid para sa may sungay na baka at 2 kabalyeras na lupa na dapat ay kabilang dito. Ayon sa pagpatutuo ng nayon ng San Mateo, gumawa din siya ng iba pang mga hakbang na para sa kanya ay nararapat para sa pagsisiyasat ng mga maling pamamaraan sa pagsukat ng mga lupain sa ari-arian ng binyan na pagmamay-ari ng relihiyoso ng Saint Dominic.
pandaraya na nagawa noong taong 1743 ng court clerk ng Audiencia ng Maynila na may kilalang pandaraya at panlulukok kung saan lumahok sa dalawang surveyor na itinilaga sa pamamagitan ng kamangmangan o masamang hangarin. Sa matinding pinsala ng nayon ng silang, naging sanhi ito ng mga kaguluhan, pag-aalsa at pagkalugi na naranasan sa nabanggit na mga nayon. Ang nabanggit na paglilitis ng auditor ay isinasaalang-alang at sinuri ng may pinakamalapit na pansin sa aking konseho ng mga Indias, kasama ang mga pasya na ipinadala din ng Audiencia doon sa course ng paglilitis sa isang pangalawang apela na isinama ng nayon ng silang. Ang dekri na nakuha sa suit na iyon ng mga katutubo ng nayon na laban sa kolehiyon ng Santo Tomas de Aquino patungkol sa mga lupain na inaagaw mula sa kanila at isinama sa ari-arian ng binyan na pagmamay-ari ng religious. Sa paksa ng kaguluhan sa nabanggit na mga Indiano, si Gobernador Don Gaspar de la Torre ang kahalili niyang obispo ng Nueva Segovia at ang mga probinsya ng nabanggit na mga kautusang panrelihiyon ay naglalahad ng mga paratang na ginawa sa pangalan ng utos ng ama na si Fray Miguel Vivas bilang kanilang Prokurator General sa korte na ito at ni Padre Pedro Altamirano na kumikilos sa kapasidad na iyon para sa kapisanan ni Jesus para sa mga lalawigan ng Indias sa puntong ang lalawigan ng San Ignacio sa mga islang iyon ay walang bahagi sa mga pakikipag-usap. Sa mga nayon na iyon, tulad ng pinakita ng iba't ibang mga patutuo at ang mga paliwanag na ginawa ng isang piskal na alam ng buong bagay, sa makatwid ay napakita na kapakipang-ginabang sa akin na payuhan ka tungkol sa pagtanggap ng iyong mga liham noong Hulyo 30, 1745 at Hulyo 17, 1746 at ng mga kilos na kasama nito upang ipagbigay alam sa iyo na sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng pitsang ito ay napurabahan ko at itinuring bilang makatarungan at nararapat. Lahat ng isinasagawa ng nabanggit na Don Pedro Calderon Enriquez sa kabutihan ng komisyon at appointment na ipinagkaloob sa kanya ni Gobernador Don Gaspar de la Torre sa payo ng Audiencia doon upang siya ay magpatuloy sa pasipikasyon ng pag-aalsa sa mga nayon na sasakupan ng Silang, Imos at San Nicolas, Cavite el Viejo at iba pang mga distrito na nagkakaisa dahil sa kontrobersya tungkol sa pagmamay-ari ng mga lupain na pinagsisikapan ng mga relihiyoso, ang mga Dominican at kapwa kinakalkula at binago ng mga Augustinian. Nagpapasalamat din ako sa kanya para sa matalinong pag-uugali at mga hakbangin na kanyang ginampanan para sa nabanggit na pasipikasyon at inaprubahan ko rin kung anong nagawa niya bilang maliit na hukom ng pag-areglo ng mga titulo sa lupa tungkol sa pagsisiyasat at mga hangganan ng mga pag-aari na alinsunod sa kanilang mga lehitimong titulo. Nabibilang sa bawat isa sa mga order sa view ng mas tumpak na maaasahang impormasyon nakuha nila sa mga interpretasyon ng 4 na surveyor na hinirang niya. Ang huli sa isinasaalang-alang sa layuning ito ang mga hakbang na ipinapatupad ng auditor na si Uzaita noong taong 1699, alinsunod sa chart na nakalimbag ng pilotong si Bueno sa kanyang libro na pinamagatang Navigación Especulativa e Practica. Ibig sabihin pag-navigate, theoretical at practical. Kung aling chart ang nagsisilbi sa mga islang iyon bilang pamantayan para sa mga survey na itinalaga sa nabanggit na relihiyoso sa kabilang sa kanila ng kanilang legal na mga pamagat na kapareho ng naordinahan sa utos ng pagpapatupad na ipinikita ng Audiencia doon. Naprobahan ko rin kung ano ang ginawa niya sa paghatol sa aking maharlikang korona ang mga lupa na inagaw ng nabanggit na mga kautusang panrelihiyon at sa paglalaan ng mga lupain sa mga Indian sa halagang 2,000 piso sa mga oras at tuntunin na itinakda sa kanila. Mula sa nabanggit na mga pagsisiyasat ay naganap ang mga singil laban kay Don Juan Monroy, court clerk ng Audiencia na iyon, na nakikibahagi sa pagsisiyasat at pagsasaayos ng mga hangganan na ginawa sa kaparehong mga lupain ng binyan noong taong 1743. Kung saan sa pamamagitan ng pagdeklara ng 2 surveyor na nakilahok dito ay maliwanag na ang kanilang kamangmangan sa naturang gawain at ng mga patakaran ng mga panukala na gagamitin. Bagaman ang mga lupain ay nasukat at ang isang chart ng mga pag-aari ay ginuhit. Ang mga pagkakalkula ay ginawa ng nasabing Monroy.
at nilagdaan ito ng mga surveyor sa pag-aakalang tama ito. Ngunit kinilala na sa parehong taon ding iyon, kalaunan, isa pang survey at pagsasaayos na mga hangganan ay ginawa ng nabanggit na clerk ng korte at isa sa mga nasabing surveyor sa ilang mga lupain na kung saan mayroong mga demanda. Ang ilan, lalo na kasama ang relihiyoso ng St. Agustin, kung saan ang survey doon ay natasan sa bawat farm na may sapi na 3,024,574 na ito ay naiiba sa nakaraang survey na kinakalkula sa 8,695,652 brazas. Napatunayan dito ang pandaraya kung saan kumilos ang nasabing Monroy sa pagbibigay sa nasabing relihiyoso ng higit sa kalahati ng lupain sa pag-aari ng silang. Alinsunod dito, napakita sa akin na nararapat na hatulan siya ng suspensyon sa 2 taon mula sa kanyang tanggapan at ihawan sa kanya ang multa na 2,000 piso na inilapat sa pondo ng mga multa na binayaran sa kaban ng bayan. At para sa eksaksyon na ito ay nilabas sa parehong petsa na ito ang tamang pagdadala sa Marquez de Regalia, isang ministro na nasabing aking konseho at tribunal ng Indias at eksklusibong hukom ng mga renta, pag-areglo ng mga titulo sa lupa at koleksyon ng multa at pagkondena. Sa pamamagitan ng isa pang pagtanggi ng parehong petsa, ang gobyerno ng mga isla ay natasan na gamitin sa katapusan na ang mga Indian ay mabigyan ng maayos na trato at hindi magdaranas ng pang-aapi o pangingikil. At magdidirekta na ang aking pananalapi doon. Pagkatapos ito ay may pinakamaraming pagbabantay upang ang mga Indian ng nasabing mga nayon ay hindi maaari mamolestya ng relihiyoso. At ang huli ay itatago sa tseke sa hindi makatarong ang mga kilos na maaari nilang magtangka sa hinaharap laban sa hindi lamang sa mga Indiano na iyon kundi sa iba pang mga katutubo sa mga islang iyon. Sa ito, palaging dapat tandaan ng gobyerno ang mga paulit-ulit na utos na ibinigay sa mga batas at ang madalas na kautosang panghari na naisyo ay lilitaw bilang kanilang kinatawan at sa kanilang pagtatanggol sa bawat okasyon na lalabas sa bagay na ito. Isinasaalang-alang kung gaano kahalaga na malaman ng mga Indiano ang landas na maaari nilang makuha kapag sila ay inaapi at hindi ginagamot. At sa kanilang mga kontrobersya, magiging mas kapaki-pakinabang na bigyan sila ng gobyerno ng impormasyon tungkol dito upang hindi sila maging ignorante nito at upang magamit nila ang mga mapayapang paraan na ito nang hindi sumubra tulad ng ginawa nila sa okasyong ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng sandatahang lakas para sa oras na ito, hindi tinatanaw ng aking maharlikang kawanggawa at kapunungan ang kanilang mga paglilitis. Isinasaalang-alang ang kanilang walang ingat na ugali, ngunit kapag sila ay pinayuhan tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin sa mga naturang kaso at sa iba pa na may ibang kalikasan, kung nabigo silang gamitin ang mga pamamaraang iyon ay parurusahan ng lubos na kalubhaan. Napagpasyahan kong ipagbigay sa iyo tungkol dito upang ikaw ay maging pamilyar sa aking maharlikang desisyon at upang hanggat nababahala ka, maaari mong iparating ang aking atas. At inuutos ko ang pinakamadali at mabisang hakbangin sa katapusan na ito ay maaaring ganap at maayos na maisagawa. Sapagkat ito ang aking kalooban, petsa sa San Lorenzo noong Disyembre 7, 1751.